Hello guys! Ako po si Nanay Lala in New Zealand and welcome to my YouTube channel. At sa mga bago pa lang po sa aking channel, ako po si Nanay Lala at ang aking pamilya ay nandito po sa New Zealand. Masaya. Ang trabaho po Marami namin pang laman, ay no? isang dairy farmer. O, babalikan na lang mamaya. Contract milker. Babalikan at dito ko po, na lang. meron po kaming inaalagaan na Pagka, 940 cows. Pero wala at sa nang panahong nadide. ito, buwan Meron ng pa mula dalawa. July, August, Wala, sige, September hanggang October. Iikot Ito po natin yung yan. panahon na kung saan ay nanganganak Tara, yung tara. mga nanay na mga baka. Ang tawag po dito ay calving season. At kailangan po dito ng calf rearer. Kami po, ang trabaho namin, kaming mga babae, ay mag-calf rearing. Tinuturuan po namin yung mga bagong panganak na mga guya na dumede. Ganun din po yung mga dati ng, kumbaga yung mga 2 weeks and 3 weeks na, yung mga dati na matandang guya na, sila po ay aming binibigyan din ng gatas. Pero ang pinaka hard job po talaga yung kapapanganak lang. Kasi guys, tuturuan namin sila dyan na dumede. Alam nyo ba, sa simula, ilalagay na muna namin yung aming daliri sa loob ng bunganga ng mga baka o mga guya. At parang katulad ng tao, ang mga baby cows din, kailangan nila ang unang gatas na matikman nila ay yung tinatawag na colostrum, na kung saan galing din yun sa mga nanay na baka na bagong panganak. Yung mga bagong panganak na mga baka, sila ay ginagatasan at yun din po yung pinapadede namin sa kanila. And then after that, yung mga susunod na mga araw, kahit hindi na colostrum yung kanilang idedehin dyan. At alam nyo ba guys, na-realize ko na dyan ko talaga nalaman na ang mga baka pala sa pagka-baby, wala silang ngipin sa taas. Yung baba lang ang ngipin nila at parang 5-6 lang. Tapos flat na flat. Hindi silang nangangagat guys. Dati natatakot ako baka kagatin yung kamay ko pero hindi. Syempre, pag medyo tumagal na mga 2 weeks na siguro o 1 week na sila, medyo malaki na sila, yun, medyo nangangagat na pero hindi naman ganun kasakit. Pero marunong na silang dumede. Bina-vitamins din namin sila guys. Tapos, syempre, pag nagkasakit, tatawag din ng vet. Yan. Tapos yun nga, may video kami na tinatanggalan din sila ng sungay. Actually, wala pa talaga yung sungay, parang nasa loob pa lang ng skin. Pero yung bakas ng sungay is nandun na. Hindi pa sumisibol talaga ng yung usli sa anit. Kaya tinatanggal. Dinidehorn yun guys. Yung sa dati kong video, yun makikita nyo yun. Amazing talaga yung pagtanggal ng sungay. Kaya pala, doon nagtaka ko nun, bakit walang sungay yung mga baka dito sa New Zealand. Yan pala yun talaga guys. Alam nyo guys, 10 years na kami dito sa New Zealand. Pero hindi talaga ito yung trabaho ko. Sa isang factory ako nagtrabaho ng 8 to 9 years. Kaya first time ko ito, first year kong kasamahan yung asawa ko. Dahil nga malayo na rin yung trabaho ko dito sa aming nilipatan. So kailangan kong mag-resign at mag-focus tumulong dito sa dairy farm na hawak ng aking asawa. Kasi kami nga guys ay contract milker. So parang kami yung nagraran ng farm. Sabi ko nga sa inyo, kaya kailangan nating ingatan ng pamilya yung aming pagraran sa farm kasi dito talaga kami kumikita. So, bagamat hindi siya ganun kadali, napakahirap ng trabaho guys. Kailangan gatasan. Yan, ang daming trabaho tapos i-feed out pa sila. So, hindi talaga ganun kadali. Kaya ito lang guys muna yung maisi-share ko sa inyo at sana panuorin nyo hanggang dulo. Maraming salamat sa pag-subscribe sa aking channel. Bye-bye! Pwede pa-like naman. Pang pasigla lang ngayon umaga. Pang tanggal pagod. Pakapit